ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na walang kapantay, walang katulad, ang Diyos na may-ari ng aming mga buhay. Kaya ikaw, O Diyos, at dapat namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Minsan pa maraming salamat, O Diyos, sa kabutihan mo, sa buhay at kalakasan na muling nahiram sa amin. Salamat sa araw na ito, O Diyos, na minsan pa pinahintulutan mo na magkaroon ng banal mong gawain sa tahanan ito, sa pamilya Maglinti, O Diyos. Nawa kaming lahat na narito ngayon, kasama ang buong pamilya narito, ay pagpalain sa pamagitan ng pakikinig ng iyong mabuting balita. Pagpalain mo ang aming pakikinig, O Diyos, na mag-focus kami sa anumang mensahe na ipagkaloob mo sa amin sa hapon ito. Lubin mo, O Diyos, ang pamamagitan ng mensahe ito ay ito magdala sa aming buhay tungo sa isang buhay na ganap at kasiyasiya, sa isang buhay na matagumpay. Kaya, Panginoon, ngayon pa lang, inaangkin na namin na kami ay nagtatagumpay dahil ikaw aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na patuloy namin kinikilala, patuloy namin pinapanaligan sa aming buhay. Maraming salamat minsan pa, O Diyos, at sa iyo aming pasalamat pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Purihin ang Panginoon, palakpakan natin ang Diyos. So ang pagbasa, mga kapatid ko sa Panginoon, ay ating hanguin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 9, talata 2 hanggang 10. No? Mark 9, verse 2 to 10. So sabi dito, mga kapatid ko sa Panginoon, pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagniningning ang kanyang kasutan na naging puting-puti, ano pat walang sinumang makapagpaputi ang gayon. At nakita ng 3 alagad si Moses at si Elias na nakipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moses, at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ang kanyang makasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Pagdakay, tumingin ang mga alagad sa paligid nila, nakitang wala na silang kasama ron kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanan ni Jesus, huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinusunod nila ang tagubilin ito, ngunit sila'y nagtatanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Okay, palakpakan natin. Dahil ko na ang Diyos. Yung pagdahil kumabot sa langit. So, pwede na po maupo sa biyaya ng ating Diyos. Salamat, minsan pa. Ating Diyos at tayo muli nagkakasama-sama sa araw na ito. So, sa ating pagbasa, mga kapatid ko sa Panginoon, ating makikita na ito'y tungkol sa tinatawag nating pagbabagong anyo ng Panginoong Jesucristo or Transfiguration. Ano ba itong Transfiguration? Ay isa itong salitang Greek, no? Greek word na sinasabing metamorphomai. Ibig sabihin is transform, is to transform, no? Sinasabi dito. So, transfiguration is to change the condition and character. So, sa ating sariling wika, ang pagbabagong anyo ay pagbabago ng uri ng pamumuhay at pag-uugali. So,
ng Kristo ay pagpakita na tayo rin ay dapat ay pagbabago ng anyo, no? The transfiguration of Jesus who figures our transformation. So, dapat ganun din ang mangyari sa atin na ang pagbabagong anyo ng Panginoon Kristo ay dapat ganun din tayo karoon din ng pagbabagong anyo. Nakikinig po ba kayo? Amen. So, pagbabagong anyo ng ano? Pagbabagong anyo ng panloob. Ibig sabihin yung panloob natin at panlabas ng ating pagkatao. Pagbabago ng panloob at panlabas mula sa hindi mabuti tungo sa isang mabuti. From ugliness to beauty, from evil to holiness, from imperfection to perfection. So ito ang dapat na mabago sa ating buhay. Ito ang pagbabago na dapat makita sa ating araw-araw na pamumuhay at ito rin ang ibig ng Panginoon Jesucristo na makita sa atin. Ito rin ang ibig niyang makita na pagbabago sa ating mga buhay. Pagbabago na tinatawag nating tunay, no? Dahil may pagbabago na hindi tunay. Amen? May pagbabago na fake. Uso ngayon ng mga fake news. Hindi totoong balita. Sa ganun din sa pagbabago, hindi rin totoo. No? So, ang dapat totoong pagbabago, hindi nga pagbabago ng sinasabi ko na katulad ng hunyango. Ang hunyango ay isa tong hayop na kung saan siya napadikit, maging ganun siya. Pag nadikit siya sa isang puno, kung ano man kulay ng puno, ganun siya. Yan ang tinatawag na hunyango. Ang itsura niya parang tabilik, haw na dako. No? Pag dumikit siya sa isang bagay, ganun siya. No? So yan, nagbabagong anyo. Pero ano? Pabago-bago. Kung ano yung nadikitan, ay ganun siya. Sa ating buhay, yan ang ibig kong sabihin na pagbabago ng anyo, na hindi katulad ng hunyango, na kung kanino madikit, ganun siya. Anong ibig kong sabihin? Pag nadikit ka sa chismosa ka na rin. Ha? Pag nadikit ka sa lasinggero ka na rin. Kung nadikit ka sa mga taong palautang ka na rin. Ha? Kung nadikit ka sa mga taong hindi marunong gumalang sa magulang, naging ganun ka na rin. So yun ang ibig kong sabihin, kung saan madikit, ganun siya. So ito yung pagbabago ng katulad ng hunyango. Hindi ito dapat mangyari sa atin. Dapat ibang pagbabago, kung saan ang pagbabagong tunay na makikita sa atin ay yung tunay na pagbabago na wala ng ibang pagbabago pa. Kasi may pagbabago ngayon, kinabukasan, iba na naman. Nagbabago na naman. No? Mabait ngayon, masunurin sa magulang ngayon, kinabukasan, gahil di na mo sunod. No? Pag itagaan nagkwarta, masunurin. Pag hindi na taga-kwarta, magutbot na. Meron ganon. No? Ganon ba kayo mga bata na dito sa Tandosong? So, yan ang buta kong ipasabot, yan ang ibig kong sabihin na pagbabago. Amin po ba? Bakit? Yung tinatawag natin hunyangong katoliko. Mga taong hunyango. No? Pagbabagong anyo ni Jesus ay pinakita na darating ang kaluwalhatian. No? Ulitin ko, sa pagbabagong anyo ng ating Panginoon Kristo ay pinakita niya ang darating na kaluwalhatian sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga lingkod, sa mga tao na niwalat na nanalig sa kanya. Amen po ba? So pinakita din future ng kaluwalhatian, future glory sa mga lingkod ng Diyos na katulad ninyo, katulad natin. Amen. Amen? So ito yung preview ng kaluwalhatian. Amen? Hindi ito pinakapinani pa. Kumbaga sa preview pa lang papapakita na itong mga lingkod ng Diyos ay may maranasan, may darating sa buhay ng mga lingkod ng Diyos na kaluwalhatian ng buhay. Amen po ba? Kumbaga sa pelikula, yung mga coming soon na pelikula
ipinapakita kasi nanonood kayo ng pelikula, di ba? Sa sinihan mismo. Kung nakapanood kayo sa mga sinihan, nandyan yung preview ng next picture, coming soon na pelikula, ipinapakita ang preview. Ano yung pinapakita yun? Yung pinaka-the best na parte ng pelikula. Yung pinakamagandang parte na, aba, talagang ganda naman itong pelikulang ito. Action, kailangan ko itong panoorin. Bakit mo pa inaabangan panoorin? Dahil na napakaganda ng pinakita. Minsan ganyan ang pelikula na ang ganda sa preview, pag pinanood mo na, nakakaantok palang panoorin. Nailad ka. So bakit ka na-attract? Dahil sa kagandahan ng preview. Ito'y pinapakita dito, yung kalwalhatian na darating sa mga lingkod ng Diyos. Amin ang, ibig ko sabihin na tayo ay dapat ma-attract sa kalwalhatian ng ating, ng Diyos, no? Kalwalhatian ng Diyos. Kaya nga, tunay na pagbabago ang ating gagawin, hindi tulad ng pagbabago ng tinatawag kong kunyango. Amin po ba? Amen. Kaya ang paksa natin ngayon, experiencing God's glory o naranasang kaluwalhatian o natilawang himaya sa Diyos. Nakatilaw na mo si himaya sa Diyos? Pero ang pinaka-team natin, from suffering to glory o mula sa kaluwalhatian o mula sa kapighatian tungo sa kaluwalhatian. Amen? Gikan sa kaguol ngadto sa himayang dayon. Himaya. Amen po ba? Amen. So ito ang pinaka-team natin, no? From suffering to glory, mula sa kapighatian tungo sa kaluwalhatian. Dahil sabi doon sa 2 Corinthians 3:18 o ikalawang Korinto, Kabanata 3, talata 18, kitang tanan naglawan sa himaya sa Ginoo, pinaagi sa atong mga nawong nga dili itinatapan, busag ipang usab kita ngadto sa iya gayong dagway sa labi pang dako na himaya. Ang maong himaya nagikan sa Ginoo nga mao ang Espiritu. Amen. Basahin natin sa salitang Pilipino sa Tagalog. At ngayon, naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat na nagiging sinag ng kaniningan ng Panginoon, at ang kaniningan niyo na nagmumula sa Panginoon Espiritu ang bumabago sa ating anyo pang maging lalong manining hanggang sa maging listulang larawan niya. Amen. Amen. So nasabta na to ang atong gibasa. So how do we experience God's glory? Ito nga inyong katanungan ko sa hapon ito. Paano natin maranasan o mararanasan ang kaluwalhatian ng Diyos? Kasi ang ating paksa ay nararanasan kaluwalhatian ng Diyos. So paano nato matilawan o mararanasan ang himaya ng Diyos o himaya sa Diyos? Ang una ay sa oras na mag-amputa. Amen. Amen. When we pray, sa oras na tayo manalangin, dahil kapag nanalangin tayo, diyan mo mararanasan, ananin mo matilawan, kung unsa kahimaya ang Diyos sa imong kinabuhi. Dahil kapag doon na kay mga problema, kapag marami tayong problema, dumulog ka lang sa Diyos at ang problema na yan mawawala sa isipan mo. At ang papalit, yung pagkunsad ng banal na Espiritu sa iyong kinabuhi. Pagbaba ng banal na Espiritu, yung presence ng Lord sa iyong buhay, ay dyan mo mararanasan kapag ikaw ay mag-ampo nga tinud-anay nga pag-ampo. Amen. Amen? Totoong panalangin. Dahil mayroong mga panalangin na sinasabi ko nga fake. Hindi totoo, minsan panalangin pakitang tao lamang. Pero ang mga totoong panalangin, dinirinig ng Diyos. Amen po ba? Amen. At sa panalangin natin na totoo, na kinasing-kasing ang pag-ampo, anha na ito matilawan ang himaya sa Diyos. Nakasuway na mo, anak, nga maadto mo sa usa ka lugar nga mingaw na ikaw ang usa, o anak sa tinatawag natin sa chapel, di ba? Ano ba yan? Adoration. Adoration chapel. Kapag nanalangin ka diyan,
kung nakasuway mo, nasubukan ninyo manalangin sa Adoration Chapel at taimtim ang panalangin ninyo, diyan ninyo mararanasan ang presensya ng Diyos. Amen po ba? So sa oras na tayo manalangin, nagpabago ang ating anyo. Bakit? Pag mutuhog na ang presensya ng Diyos sa buhay mo, kapag ang Espiritu ng Diyos na kumikilo sa buhay mo, di mo na isipin gumawa ka ng kalokohan. Di mo na isipin na balikan pa ang kasalanan ginagawa mo. Amen. Kapag pinagpala ka na ng Diyos, kapag ikaw ay answered prayer na, bakit ka pa babalik sa dati mong kinaugalian, paggawa ng mga kasalanan? Amen po ba? Amen. So sabi doon sa Luke 9:28-29, 8 araw pagkatapos sabi nito, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya si Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya nanalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Naglilinig ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Sabi ni siya, mga usa ka semana human si Jesus magsulti nining mga butanga, gidala niya si Pedro, si Juan ug si Santiago ug nanungas sila sa usa ka bungtod ngadto sa kanlusol. Ay bungtod aron mag-ampo. Samtang nag-ampo siya, nausab ang iyang panagway ug misilaw sa kaputi ang iyang sakot. Amen. Amen. Kung sa tabo, dihang nag-ampo ang Panginoong Jesucristo, sa kanyang panalangin nagbago ang kanyang anyo, puting-puti, busilak, nakakasilaw, nakaputian. Anong ibig sabihin? Lumukog sa kanya ang presensya ng Diyos. Lumukog ang presensya ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kapatid ko ba sa Panginoon? Amen po? Amen. So kung dalhin natin ito sa ating buhay, sa pamamagitan ng ating panalangin, tayo ay magbabago rin ng anyo. Bakit? Nakikipag-usap tayo sa Diyos. Ang ating panalangin ay pakipag-usap natin sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating panalangin, ulitin ko, maranasan natin ang kalwalhatian ng Diyos. Amen po? Maranasan natin na nagbabago na pala ang ating anyo. Hindi mo mapapansin yan eh. Iba ang makakapansin sa pagbabago ng anyo. Kapag nandyan na tayo sa gawain ng Panginoong Diyos, buingon din sila. Nausa naman ni si Padre Archie, nagbago naman eh. At kung kapitin yung bubuyang tawana, adik man yung tawana. No? Gusto mo ka naman itag-away, pero karon, nausap na. Nga naman eh. Yan, nagbabago na anyo. Yan ibig ko sabihin ng pagbabago ng anyo. Yung panloob at panglabas. Maging sino man sa atin, si Sister Magdita magkainingan, kusog mo kayo mo sukol sa iyang ginikanan. Karon naman, nausap naman. Gano'n naman na, di ba? Nagtataka ang ibang tao. Gano'n, sa ating Panginoon pinapakita na nagbabagong anyo niya, ang mga lingkod niya nakakita ang kanyang mga sulugoon na itong panahon na ikatulo niya ka-alagad. Amin po ba? Magbabago ang anyo mo, ang iyong panagbuhay, no? Magbabagong anyo na may karamdaman katawan, magiging anyo ito sa isang tinatawag natin may kagalingan. No? Na makita mo, na alam mong may karamdaman ng tao ito, pero makita mo masaya. Hindi nalulungkot, hindi natatakot. Bakit? Naghahari na nagbabago na anyo. Nanunoon na yung tiwala sa Diyos. Amen? Ang tao na sinasabi mo, kahit na sabihin mo mang may sakit yan, sinasabi mo mang 2 buwan na lang ang buhay niya, makita mo pa rin, ang itsura, masaya pa rin. Amen? Amen. Bakit? Nagbabago na anyo, hindi na anyong may sakit, hindi anyo na gumaling na sa kanyang sakit at karamdaman. Amen. Yan ang isa sa magagawa ng ating panalangin. Amen po ba? Anyo sa pagiging nanghihinang katawan, ngadto sa katawan nga, kung saman, may kalakasan. Magiging anyo na isang katawang may kalakasan na basko ka na. Ngadto parang wala kay gana mo lihok, wala kang ganang kumilos. Bakit? Dahil sa problema na iyong nararanasan, dahil sa problema na kasalukuyang problema mo sa buhay, kaya parang wala kang ganang mabuhay, mahinang-mahina ka. Pero
dahil sa panalangin mo, dahil sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay mo, nagbabago ang anyo mo, hindi ka na mukhang talunan, hindi ka na mukhang mahina, malakas na malakas ka na. Amen. Ang mo na lumundag, pupuhi sa Diyos. Amen. Amen. Ha? Kaya nga, dapat makita sa ating buhay na gano'n. Dahil yan ang gusto na makita ng Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Anyo po ba? Mula sa anyo ng kahirapan tungo sa isang anyo na may kasaganaan. Yan ang pagbabago na makikita sa ating pamumuhay. Amen po ba? Ulitin ko, sa pamamagitan ng ating panalangin, magbabago ang ating anyo. Amen po ba? Sa pamamagitan ng ating panalangin, pwede nating mabago ang anyo ng mundo natin. Ito. Amen. Dahil sa panalangin, walang imposible sa Diyos. Amen. Amen. Sabi nga sa awitin na ginawa ko, sa dalangin ko, dalangin mo, malaki ang magagawa nito sa pagbabago ng mundo. Amen. Malaki ang magagawa ng panalangin ng tao Amen. sa takbo ng mundo. Kaya di tayo dapat magsawa, sabi ng isang kasama ko na preacher, no? Hindi daw totoo yung mga sakit nitong lumalaganap ngayon. Sabi ko, totoo naman talaga yan eh. Sabi niya, kaya lang mas maraming nakapaniwala ang WH kaysa sa atin. Sabi ko, kaya nga huwag tayong guminto na manalangin. Kasi ang mga taong ito ay mga worldly. Makamundo pa. Kaya nga tayong nasa Panginoon na, tayong nasa Diyos, tayong may paniniwala sa Panginoong Diyos, dapat hindi tayo guminto sa panalangin. Amen? Kaya nga, sa dalangin ko, dalangin mo, may kahayag natin ang himala ni Kristo. Saan? Sa lahat ng dako. Bakit? Sa panalangin ko, panalangin natin, nagkakaisa ang ating Espiritu na manalangin kahit nandoon sa ibang bansa ang mahal mo sa buhay na may sakit at karamdaman, kayang pagalingin Amen. ng Diyos. Ang himala ng Diyos kayang umabot sa amang lupalop ng mundo. Amen. Kahit nandito ka lang sa kandusong. Amen. Kaya nga, napakahalaga na tayo manalangin. Amen po ba? Kailangan matyaga sa panalangin kasi ang karamihan tinatamad ng manalangin. Amen. Minsan, sa kakapoy, sa lawas, tungod sa kadagang trabaho, di na ka manalangin kung di kapoy na. Na tinatamad ng manalangin, bakit? Pagod na. Kasi pagka minsan dahil sa ating kapaguran, nakakalimot na tayo manalangin. Amen. Kailangan matyaga. Dahil sabi nga sa unang Tesalonica 5:17 na kailangan na tayo matyaga sa ating panalangin. Amen po ba? So ang una, mga kapatid ko sa Panginoon Kristo, how do we experience God's glory? When we pray. Amen. Sa oras na tayo ay maghampo. Sa oras na tayo manalangin, mararanasan natin yung kaluwalhatian ng Diyos. Hindi pa man tayo na mamatay dito sa mundo ito, hindi buhay pa tayo, nararanasan natin yung kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba? Ang pangalawa, paano natin mararanasan ang kaluwalhatian ng Diyos? When we listen to His voice. Sa oras na tayo makikinig ng Kanyang tinig. Sa oras na maminaw ta sa iyang mga pulong, sa iyang tingog. Dahil sabi doon, samtang nagsulti siya niini sa talata 5, usa ka masanag nga ng panganod ang nitabon kanila unya, usa ka tingog gikan sa panganod ningon, kini mao ang pinangga kong anak nga atong gikahibuk-an, pamati kamo kaniya. So sa ingon, makinig daw kayo sa kanya. Amen? Makinig daw tayo sa tinig ng Panginoon. Nga naman, ganang kinahanglan man nga atong paminaw ng tingog. Tungod kay sa pagpaminaw, ana magsugod ang atong pagsalig sa Diyos. Amen. Amen. Bakit kailangan makikinig? Kasi sa pakikinig, nagmumula o nagsimula
ang ating pananalig sa Diyos. Kung wala ating pakikinig sa salita ng Diyos, hindi tayo nagkakaroon ng pananalig. No? Iba ating pinapakinggan, yung salita ng mundo, iba ang pinapanaligan mo, kundi ang makamundong bagay din. Pero kung sa salita ka ng Diyos, nakikinig, ang pananaligan mo ay yung kanyang kabutihan, yung kanyang himala, yung kanyang kapangyarihan na magagawa sa buhay mo. Kasi ang dikta ng mundo, ang tinig ng mundo, kapag may problema ka, magmumukmuk ka, magpapakamatay ka, may problema ka sa pinansyal, mangutang ka, yan ang utos ng mundo. Ang tinig ng mundo ganon. Mangutang ka sa sa mga Bombay, sa tinatawag nating aklat ng mga Bombay. 5-6. 5-6. Pero sa tinig ng Diyos sa Panginoon, musalig ka lang. Manalig ka lang na hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Ano man ang sitwasyon mo, wala ka man sa lapi ngayon, huwag kang mag-alala, darating. Amen. Pananaligan mo, panghawakan mo ang pangako niya. Sasabihin mo, Lord, hindi ako mangungutang dahil alam ko di mo ako pababayaan. Amen. Amen? May darating at darating. Naipwento ko na sa inyo dito, di ba? Yung isang lingkod ng Diyos, umating sa gawain, kasama ang mga anak, overnight. Narinig ang pangaral natin punong lingkod na panghawakan ninyo ang inyong pananalig. Panghawakan ninyo, huwag niyong basta ipagpapalit ang inyong pananalig sa anumang bagay sa mundo ito na madaig kayo ng mga sitwasyon na problema sa buhay. So itong taong ito, yung ina na ito, single mother na, pero may mga anak, kasi byuda na, ay gikan sa gawain, overnight. Pag uli, ang mga anak gutom na. Nay, bago ta matulog, kaon sa ta, mamahaw ka, nawa may bugas. Why sudan? Walang bigas, walang ulam, gutom na. So anong ginawa? Sabi ng nanay, darating ang tulong ni El Shaddai. Maghintay lang tayo, darating. Lumipas ang 2 oras, walang dumating. Buntag sa iyo man to, alas 7, nabuntang alas 9, walang tulong na dumating. Sabi ng mga anak, Nay, gutom na kami, kumakalam na talaga aming sikmura. Mangutang ka na, Nay, sa atong mga silingan. Mangutang ka na, manghiram ka na ng bigas para makakain kami bago kami matulog. Sabi ng nanay na may pananalig, hindi tayo mangungutang, darating ang tulong ni El Shaddai. Ito mahimik ang mga bata. Lumipas ang 2 oras, wala pa rin tulong na dumating. Alas 9, naging alas 11 na. Wak pag yun ni Abo. Nang hilak ng mga bata, maluwi ka na munay, kay gutom na talaga kami. Hindi tayo mangutang. Darating ang tulong ni El Shaddai. Pagkatapos na magsalita, biglang may dumating na ilaga dito sa ilang sala. May tangag-tangag na 100. Iniwan sa gitna ang 100, sabay takbo ang ilaga. Sabi ng ina, ayan na! Dumating na ang biyaya ni El Shaddai. Amen. Anong ibig sabihin? May bigas na, may pangulam. Amen. Simpleng patutuo ng taong ito. Totoo yan, hindi gawin ito. Amen? Bakit? Ipinapakita ng Diyos na kapag ikaw hindi ka susuko sa iyong pananalig, may gagawin siyang Amen. Amen. Kaya nga, dapat makinig ng salita ng Diyos dahil mula sa pakikinig ang ating pananalig at pananampalataya. Amen po? So, sabi doon sa Hebreo 4:12, kaya ang pulong sa Diyos buhi ug maaptik ug mas pait pa kaysa bisan o sa espada nga duhay sulab. Modulot kini hangtod sa kinahilatman sa kalag ug sa espiritu. Hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasing-kasing sa tao. Sabi doon sa salitang Tagalog,
sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim, ito'y tagos, maging sa kinabuhi ito. Amin po ba? Ulitin ko, ang salita ng Diyos ay magbibigay ng kapayapaan, kalakasan, at panibagong pag-asa ng buhay. Amin po. So yan mga kapatid ko sa Panginoon, ang itang maminaw sa pulong sa Ginoo nga naman, aron may mo pang malampuson. Kaya sabi doon sa Gipadayag 2:7, busa kun may dalunggan ka, pamatiya ang giingon sa Espiritu, ngadto sa mga simbahan, katong mudaog, hatagan ko sa katungod sa pagkaon sa bunga, sa kahoy na naghatag og kinabuhi nga naa sa tanaman sa Dios. Sabi ito Revelation 2:7. Sabi doon, kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy, ng buhay na nasa halamanan ng Diyos. Ano ba itong sinasabi dito? Sa magtatagumpay, ibig sabihin niyo patuloy na naniniwala sa Diyos, may pananalig sa Diyos, na hindi pinagpalit ang kanyang pananalig, pananampalataya sa anumang sitwasyon ng buhay. Na anumang naranasan niyang sitwasyon, patuloy na may pananalig sa Diyos. Amen po ba? Na hindi marunong sumuway sa salita ng Diyos. Kaya kadaghanan, musuway, musupak sa mga ulong sa Diyos. Daghang tao nga, maminaw o nakikinig, subalit hindi naman marunong sumunod sa naririnig niyang salita na mula sa Diyos. Amen. So wag nating tularan. Ang atong mga ninuno niyato, si Adan at Eva, anong ginawa nila? Na mas pinakinggan nila at sinunod ang tinig ng mundo. Sinunod nila ang tinig ng diablo. Nakinig sila sa salita ng Diyos. Napakinggan nila ang salita ng Diyos. Anong sinabi sa kanila? Pwede ninyong kainin ang lahat ng mga nandito, mga bungang kahoy. Pwera lang sa isang nasa gitna. Ang bunga nito ay huwag niyong kainin. Anong ginawa ng demonyo? Sinabi, kainin niyo yan. Hindi tinuod niya, hindi totoo ang sinabi. Nailat po niyo itong mga ninuno niya ito. Sa mundo, ganyan ang tao. Sa ating panahon, mas pinapakinggan ng tao ang makamundong bagay. Amin po ba? Mas nagkakaroon sila ng attract sa pakikinig, pakikinig ng makamundong bagay. Ito lang halimbawa, sinasabi ko ito kahapon. Dahil meron akong channel sa YouTube, may mga ina-upload akong video ng mga talk ko, yung talk ng iba, kay Sir Darwin. At pag na-upload ko na ito, itinapasa ko ito sa messenger sa mga kapatira natin. Pinapasa ko ang link. Para ano? Para makanood nila. Pero ano ginagawa ng karamihan? Magtatamsak lang. Hindi pinapanood. Hindi pinapakinggan. Paano ko nalaman? Paano ko nasabi? Karamihan, hindi naman lahat. Kaya iba talagang nakikinig. Tulad nila Sister Limay, talaga naman kasabi niya, salamat Brad. Nakapanood na naman ako ng mga gawain ng Panginoon, nakapakinig ako ng mga salita ng Diyos. Maraming nakikinig, pero mas marami ang binabaliwala. Bakit? Tamsak lang. Paano ko nalaman? Kasi kapapasa ko lang ng link, may balik na agad tamsak. Like? Nag-like na agad. Di pa naman tinignan kung maganda-gandaan. Pero tanawa, pag mga TikTok na sumasayaw-sayaw, walang Brad Charles, tagal kami tanaw. Walang Brad Charles, ano ba naman yan? Ano yun? Makamundo na bagay, mas binibigyan ng halaga ng tao. Yung mga binuwang na istorya, ng drama-drama, mas daghan ang mga viewers. Nakakapanood yung mga drama-drama kasi kung nakano tayo ng YouTube, may mga nag-upload dyan mga drama-drama na di naman tinuod. Binuwang mag-istorya.
Pero daghan kayo itanaw. Pero sa pulong sa Diyos, pagbahay na sa pulong sa Diyos, gawain ng Diyos, iilan lang ang itanaw. Iilan lang ang Diyos. Amin po ba? So yan ang problema natin, no? Sa tao, sa mundo natin ngayon. Kaya dapat tayo na nandyan na. Nandyan na tayo sa Panginoon. Nandyan na tayo sa gawain ng Diyos. Huwag na tayong kumalas. Anong ibig sabihin? Padayon tang may pagsalig sa Diyos. Amen. Padayon tang maniniwala sa pulong sa Diyos. Amen. Patuloy tayong mananalig at maniwala sa salita ng Diyos na ito'y magdala sa ating buhay tungo sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. 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 Pangatlo, mga kapatid ko sa Panginoon, no? Paano natin maranasan ang kalwalhatian ng Diyos? When we submit ourselves and obey the way of God. Isa po yan sa paraan upang maranasan natin ang presensya ng Diyos sa oras na isuko natin ang ating mga suliranin, ang ating mga sarili, at sundin kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Na halimbawa, mayroon kang karamdaman, di ka man gumaling-galing, sasabihin mo na, bahala ka na Lord. Bahala ka na, ang buhay ko'y sa'yo. Amen. Ikaw naman ang may-ari nito eh. Amen. Bahala ka na Lord kung hanggang kailan ako sa mundong ito. Diba? At patuloy ka nananalig sa Diyos. Sa totoo lang, Sister Lina, madalas kong katsat yan. Kasi ito nagkaroon ng problema nga siya. Sabi ko, nagpagamit ka kasi sa Diyos, kaya galit siya ang demonyo. Kaya gagawa siya ng paraan para ilugmok ka, pero huwag kang sumuko. Huwag kang matakot. Kasi sabi nga niya, o Brad, kasi ako, sabi nga niya, ibinigay ko na ang buhay ko sa Panginoon. Isalig na ako. So yan ang isang tao na pinapakita na nagbabago ng anyo. Amen. Hindi natatakot. Hindi nawawalan ng pag-asa. So tayo, ganyan din tayo dapat na sa oras na dumating ang mga suliranin natin sa buhay ay huwag tayong basta-basta sumuko, kundi patuloy lang tayo. Ibigay natin ang buhay natin sa Diyos. Ipagkatiwala na naman, Lord, ikaw naman may-ari sa akin, ikaw naman kumuha sa akin eh. Amen. Ikaw ang tagya sa akong pinamili. So ikaw po ang mag-ayaw ka na ako. Pareho sa akong giingon niya ito na-share ko po sa inyo ang aking anak noon na mas malaki ng konti siguro. Ay, 4 na taon. Ilang taon na ba itong bata? No? So 4 na taon ang aking anak noon. Nabubuwag tiri ang tutulad. Bubuwag na umusulti siya ka ng panggigigil ba? Pag nagigigil siya salita, lulubo dito na parang manok. Kabaw na ng manok. So sabi ko, ano nangyari dito sa lalamunan ng anak ko? Tinatingnan namin. Sabi ng doktor, kailangan operahin. Magkano, Dok? 25,000. 1988, ganyan. Malaki pang halaga ng 25,000 noon. So wala naman kami ganong halaga. Sabi namin, mag-ipon muna kami, Dok. Ipon kami, umabot ng 8 taon ng anak ko, ganoon pa rin lumalaki ang kanyang lalamunan. Ang sabi ko siya ng doktor, mayroon daw tissue doon na nagkaroon ng parang irritation sa loob kung kailangan tanggalin. Yung pinaka-tissue daw ng lalamunan ng anak ko. Kailangan matanggal kasi pag hindi natanggal, mawawala ang boses, mawala ng boses ang anak ko. So ganoon kadelikado, sabi niya. Pero nung dumating na yung takdang oras na nakaipon na kami ng sapat na halaga para sa operasyon, ang sabi ng doktor, ang buhay daw ng anak ko, 50-50, kasi tinanong ng misis ko, paano ba ang kasiguraduhan ng boses, ng buhay ng anak ko? Sabi niya ay 50-50, dahil may operation daw. Bubutasan ang aking anak dito sa mga balikat, dito lalagay ang tubo, dito sa hihinga. 8 taon siya noon. Kaya nung malaman kong gano'n, sabi ko, huwag natin ipa-opera. Kaya ano natin? Kaya sabi ko kay Lord, bagamat wala pa ako sa gawain ng Panginoon, pero nandun yung tiwala ko. Sabi ko sa ating Panginoong Diyos, ikaw naman nagbigay nito eh. Ikaw ang nagbigay sa amin nito. Ikaw ang magpapagaling. Yan ang binitawan ng salita.
ibinigay ko sa Diyos ang aking anak. Lumipas at lumipas ang taon, hindi nangyari yung sinabi ng doktor na mawala ang boses. Lumaki pa lalo ang boses ng anak ko hanggang nagbinata, nakatapos sa pag-aaral, naglisiman, nakapag-abroad sa ibang bansa, sumasakay ng barko bilang sino. Ilang taon na ngayon ang anak ko? 35 years old na siya. Amen. So, ang himala ng Diyos, kumikilos, ang kalwalatian ng Diyos, kumikilos sa buhay natin sa oras na ibigay mo na sa Kanya ang lahat. At ang ating kinabuhi ay padayon kang mangilabuhi nga maoy kabubukol sa Diyos. Amen. Amen. Na ang atong panginabuhi ay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? So isuko natin ang lahat, ang ating mga sarili at sundin kung ano ang kalooban ng Diyos at huwag maging matigas ang ulo. Amen. Tayo mga kababayan, ito, masarap ng buhay sa pagiging binata. So balit hindi masarap yung matitigas ang ulo. Masaya kayo nung gathering natin, no? Sino naglahat kayo na doon? Sa gathering doon sa Badyang? Nandun ba kayo lahat? Amen. So nag-enjoy ang mga kabataan. Ambot lang kag, nag-enjoy sila sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. No? Pag nag-enjoy na maligo, mag-enjoy sa kung ano pa man, sa mga palaro, pero mas dapat mag-enjoy tayo Sa isang Diyos ini yung salita. Amen. 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 So sabi dito sa ikaduhang Korinto 3:14-18, dili sila makasabot kay hangtod niining adlaw ang ilang mga salabutan gitaptapan gihapon sa maong taptap samtang magbasa sila sa mga basahon sa daang kasabutan makuha lamang ang maong taptap kun ang tao mahiusa kang Kristo. Bisan karon inigbasa nila sa balaod ni Moses gitaptapan gihapon ang ilang mga salabutan apan sa dihan ang tao moduol sa Ginoo kining maong taptap matangtang ang Ginoo mao ang espiritu ug hain gani ang espiritu sa Ginoo anay kagawasan kitang tanan naglarawan sa himaya sa Ginoo pinaagi sa atong mga naong nga dili tinaptapan busa gipang-usab kita ngadto sa iya gayong dagway sa labi pang dako nga himaya ang maong himaya nagikan sa Ginoo nga mao ang espiritu. Amen. Sa Tagalog, para malinaw, ngunit matigas ang kanilang ulo, kaya hanggang ngayon nanatili ang talukbong na tuwing dinabasa nila ang matandang tipan at maalis lamang ang talukbong na ito kapag ang isang tao nakipag-isa kay Kristo. Hanggang ngayon may talukbong pa ang kanang isip tuwing babasahin nila ang aklat ni Moses. Ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, maalis ang talukbong ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu na kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan at ngayon naalis na ang talukbong sa ating mukha. Tayong lahat ang naging sinag ng kaniningan ng Panginoon at ang kaniningan yun ang nagmula sa Panginoon na siyang Espiritu ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong manining hanggang sa maging nistulang kalarawan niya. Naintindihan niyo ba itong binasa ko? Buti pa sa botani, kung matigas ang inyong ulo, di niyo masabtan. May talukbong ang inyong mga huna-huna, di niyo masabtan ang pulong sa Diyos. Masabtan na nato kung kita ay modool sa ating Panginoon Kristo. At mao kini ang pagpaminaw sa pulong nga dapat mo ni atong anging buhaton para sa mahimutang kalarawan ng Diyos. Amen. Mas magmistulang kalarawan niya. Amen po ba? So sa ating pagsuko sa Diyos ay inialay natin ang ating mga sarili. Amen po ba? Amen. Kapag nagawa na natin ito, patuloy ang ating pagsamba sa Diyos, hindi tayo nagsasawang sumamba sa ating Panginoon. Amen po ba? Sabi nga sa Roma 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nagmamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen po ba? So, ating mga sarili ang handog, buhay na handog bilang pagsamba natin sa Diyos. Kaya
natin ay pagsamba natin sa Panginoon nating Diyos. Amen? So mahimo na tayo mga bagong binuhat. No? Bago na tayong nilalang. Ha? Kapag nakipag-uusap ta kay Kristo, bagong nilalang na ta. Amen po ba? Wala na yung dati. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Amen. Amen? Sabi ni siya, kay bisan kinsa nga naiusa kang Kristo, bago na siyang binuhat, ang daan niagi na o ang bago niabot. So niabot na sa atong kinabuhi karon ang bago. Di na nato angay balikan ang daan nga kinabuhi. Amen. Amen? Huwag na tayong bumalik pa sa ating dating pamumuhay. Amen po ba? Hindi tayo dapat na, ibig sabihin, nagbabago tayo, mabalik-balik pa tayo sa dati. Iwasan natin makabalik tayo sa mga dati nating mga pagugali, sa mga dati nating pamumuhay. Amen po. I-surrender natin sa Diyos ang lahat. Amen? Ibigay natin sa Diyos ang lahat. Sabi sa Efeso 4:23-24, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Amen po? Mga kapatid ko sa Panginoon, kung sa ito'y katulog, naminaw mo, kamong mga bata diya karon. Kano sana ito matilawan o mararanasan ng kalwalatian ng Diyos when we submit ourselves and obey the will of God. Amen. Ang ikaapat, at ito na ang panghuli, kaya nga ikapoy na magpaminaw na ako. Gusto ba kong maminaw? Galing nag-istorya na mo din na ang inyo ha? When we face the challenges of God in our faith. Paano natin mararanasan? Sa oras na harapin natin ang mga pagsubok sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Amen. Kaya maabot ang mga pagsubok sa ating buhay. Darating ang iba't ibang pagsubok sa atin. Subalit, kapag tayo haharap sa mga challenges na ito, pinahintulot ito ng Diyos. Mga challenges, mga problema na yan. Dahil isang challenge sa atin yan na dapat natin mapagtagumpayan. Amen po ba? At yan mong maranasan kapag dinarap mo yan na may pananalig ka sa Diyos, maranasan mo ang kalagayan. Katulad ng ginawa namin, dinarap namin ang problema at binigay na namin sa Diyos ang lahat. At naranasan namin ang kalwalatian ng Diyos. Anong ibig sabihin? Gumaling ang aking anak. Amen. Amen. Gumaling siyang lubusan sa kanyang sinasabi ng doktor na sakit daw na dapat matanggal yung sa kanyang anak. Amen po ba? Amen. So kinahanglan nga, unsa? Ato bangon nato ang mga challenges o mga sabi ni siya, unsa man ang challenge? Pagsuway. Pagsuway. Hindi naman pagsuway, iba yung challenge na hagit. Harapin natin ang hagit sa kinabuhi. Ihagit tanining kinabuhi, pinaagi sa mga pagsuway nga itugutan sa Diyos na moabot sa itong kinabuhi. Amen? Yung lahat na nangyayari sa ating buhay, kinahitulutan ng Diyos yan. Para ano? Para ma-challenge ta na harapin ito. Para makita niya kung gaano kakatatag sa iyong pananalig pananampalataya. Amen. At sa iyong pananalig pananampalataya, diyan mo maranasan ang himaya sa Diyos. Amen po ba? Unang Pedro 2:21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Diba? Sabi ko kanina, bahagi pala ito sa pagkahirap sa atin ng Diyos. Amen po? Ulitin ko, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi sa pagkahirap sa inyo ng Diyos sapagkat nang si Kristo ay nagtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Binigyan niya tayo ng dapat nating tularan siya. Amen? Isang halimbawa na dapat nating tularan. Yung pagtitiis sa hirap.
Amen? Na anumang mga hirap, mga sitwasyon sa atong kinabuhi na dapat nating harapin. Sabi nun sa unang Pedro 2:21, gitawag kamo sa Dios aron mag-antos kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo o naghatag kaninyo panig ingnan aron inyong sundon. Amen? Ulitin ko, maranasan natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamagitan ng ating pagharap sa mga pagsubok at tiisin sa buhay na ito. Amen. Anumang lindol, anumang baha, anumang alon, bagyo sa buhay na dumarating sa atin ay dapat natin harapin. Amen. Amen? At pag nandyan, hinaharap mo yan, pagpapakita natin na tayo ay may dakong pagsalig sa Diyos. At kapag nakita ng Diyos kung gaano ang ating pananalig sa Kanya, maranasan natin ang Kanyang himala. Amen. Maranasan natin ang kaluwalhatian ng Diyos at tayo ay maging kasama niya. Amen po ba? So ito lang dapat nating tingnan, mga kapatid ko sa Panginoon, ang ating paksang pinag-usapan ngayon, nawanasang kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba? Amen. O paano tayo nakakaranas? Paano natin mararanasan ang kaluwalhatian ng Diyos? Naminaw ba mo? Nakapamuda kisa may naglista dabe. Exam ko sa mga kabataan dabe. Kisa may naglista diha. Napa mo? Napa po kaya istorya? Amen. Ha? Kisa may naapa diha. Paano? Ang tanong ko kanina, how do we experience God's glory? O paano natin maranasan ang kaluwalhatian ng Diyos? Una, sa to? Sa oras niya, makakota. When we pray, yan talaga ang dapat natin gawin. Lagi tayong manalangin. At ang pangalawa, when we listen to His voice. Kung patuloy tayo nakikinig sa Kanyang tinig. Amen po ba? Dapat huwag tayo magsawa na makinig sa tinig ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga lingkod niya sa kapanahunan. Amen po? Amen. Hello? Nandiyan pa kayo? Amen. Experiencing God's glory. Kailangan maranasan natin yan. At tuloy-tuloy tayong magkaroon ng pananalig sa Diyos sa pamagitan ng ating pakikinig ng Kanyang tinig. Amen po ba? At ang pangatlo, when we submit ourselves and obey the will of God. Amen? Patuloy tayong sumunod sa anumang kalooban ng Diyos. At pang-apat, when we face the challenges of God in our faith. No? Sa oras na harapin natin ang mga pagsubok sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Amen. Tumayo na po tayo, mga kapatid ko sa Panginoon sa Kristo. Itikit natin ang ating mga mata, itaas ang ating mga kamay, at